لله من أسمائه 99 من بعدها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال ابن القيم رحمه الله في كتابه: وأصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bagong lahat, tayo magbukas sa pagdakila sa ngalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at tayo magbigay pugay sa kanyang huling sugo na si Muhammad, nawa ang pagpapala ni Allah sa kanyang kapayapaan, sa kanyang pamilya, sa kanyang kapanalig, at sino man ang magsisunod sa kanya at magsisunod pa hanggang sa huling araw. Tayo po ay muli nasa ating talakayan patungkol sa paksa ng ating Ramadan, o silsilatul o yung dugtong-dugtong o sunod-sunod na pagtatalakay patungkol sa paksa ng Ramadan. Tayo po ay naputol patungkol doon sa pambabatas patungkol sa pag-aayuno ng Ramadan. Sinabi natin na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa aya bilang pagbabanggit, bilang pagbabalik tanaw natin: ba'da'udhu billahi minash shaitanir rajim, fidyatun ta'amul miskin, faman tatawwa khairu o khairan fahuwa khairul lahu, wa an tasumu khairul lakum. Yung sa aya na binaba ni Allah subhanahu wa ta'ala na binanggit natin noong nakaraan, na magpakain na lamang na mahirap sino man ang magparami ng gawain di obligado o yung pagpapakain na mas mainam sa kanya, at ang pag-aayon ay mas mainam sa inyo. Ayon sa may akda ng aklat, rahimahullah, Shaykh Saalih Al-Utsaimin rahimahullah, sa kanyang pagpapaliwanag sa bagay na ito sa syarh ng aklat ng Riyadhus Salihin, sa bersikulong nabanggit ay tumutukoy sa unang bahagi ng utos, na kung saan ang unang utos ay hindi inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno, na kung saan ang mga taong mukim o residente o namamalagi o hindi naglalakbay ay merong choices o merong kakayahang pumili kung siya ba'y mag-aayuno o kaya ay magpapakain na lamang ng mahihirap. Kaya para sa kanila ay pidya o pagpapakain ng mahihirap kung kanilang piliin. Sabi pa ng aya, at kung sila'y magkawang gawa, ibig sabihin yung hindi mag-aayuno o kaya piliin ng magpakain ay gusto nilang paramihin, dahil sabi natin ang isang araw ng Ramadan ay katumbas na isang taong mahirap na pakakainin, ngunit kung paramihin nila ito ay mas mainam sa kanila. At sabi pa ng aya, wa in tasumu khairul lakum. At kung saan, at sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa karugtong na aya, na kung sila naman ay mag-ayuno ay mas mabuti sa kanila. Na kung saan dito ay mayroong bagay na pagpili na binigay si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naunang tao, sa unang pagbaba ng aya, sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sila ay maaaring pumili. Pipili sila kung sila ba'y mag-aayuno o kaya naman ay magpapakain. At sabi natin, ang pagpapakain na isang mahirap kada araw. Ngunit pagkatapos, ayon sa may akda ng aklat, ay tinakdanan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno sa mga sumunod na bersikulo, na kung saan sinabi ni Allah tabaraka wa ta'ala, fa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pag-aayuno ay mas mainam sa inyo kung inyo lamang nalalaman. At ayon sa may akda ng aklat rahimahullah, na ito ay nangangahulugan na kung gagamitin ang kaalaman, uunawain ng bersikulo silang mga nakakaunawa o umuunawa o gagamitin ng talino, ay mauunawaan ang bagay na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fa in tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Na kung saan dito ayon sa may akda ng aklat, tinutukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala kung gagamitin ang kaalaman, gagamitin ang talino, ito ay matututunan. Na kung saan ayon pa sa kanya rahimahullah, nasa katotohanan na ang gawain pag-aayuno ay tunay naman mayroong kahirapan. Ito ay mahirap gawin sa karamihan ng mga tao. Ito ay masyakka o mahirap para sa kanila. Kaya ang iba sa kanila ay nagpapakain na lamang ng mahihirap, no? Ibig sabihin, yung pag-aayuno may kahirapan sa kanila, kaya ang pinipili nila noon ay magpakain na lamang ng mahihirap. Ngunit sa isang may kaalaman, no, sa isang gagamitin ang kanyang talino, ay matututunan niya o mababatid niya na ang gawaing pagsamba na may kahirapan, at ito ay ginawa niya para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at dahil ito'y inobliga o inutos sa kanya, ang kanyang gantimpalang makakamit ay dakila. No? Sabi natin na
Ayon din sa binanggit ni Allah Tabaraka wa Ta'ala sa pagtutuloy na aya, "Waman kana maridan." Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sino man ang may karamdaman. At dito tayo naglagot ng nakaraan. Sinabi natin, no? At ang mga scholars ng Islam, rahimahumullah, kaawanawa sila ng lahat ni Allah, ay hinati sa 3 kategorya ang may karamdaman o may sakit. Sinabi natin, ang unang kategorya dito, sinabi nila na ang isang may sakit, ang unang kategorya na may sakit, sinabi natin, mga scholar, hinati ang may sakit ng 3 hati. Ang unang kategorya nito, yung isang may sakit na wala ng pag-asa pang gumaling. Ibig sabihin, may sakit siya, tapos yung kanyang sakit ay wala ng pag-asang gumaling. Bagkus tuloy-tuloy yung kanyang sakit, yung kanyang karamdaman, no? Halimbawa, binigay na halimbawa dito, ng may akda na aklat, yung halimbawa siya ay mayroong cancer, wayad billah. May cancer siya, tapos pinagbawal sa kanya ng doktor ng pag-aayuno dahil yung kanyang sakit ay wala ng pag-asang gumaling, wayad billah, no? Sabi natin, ayon sa mga pukha o maalam sa pambabatas ng Islam, walang pag-aayuno para sa kanila. Walang pag-aayuno para sa mga ganitong may sakit. Ngunit sila ay magpapakain na lamang araw-araw na mahihirap. Ibig sabihin dito, wala silang choice kasi may sakit sila. Sabi nga ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Pakuntum maridan," at ito ang unang kategorya ng may sakit. May sakit sila at wala ng pag-asang gumaling. Ano ang para sa kanila? Sila ay magpapakain na lamang ng mahihirap. No? Isang mahirap na Muslim ang kanilang pakakainin sa bawat araw na Ramadan na hindi nila ipag-aayuno. Kaya sabihin natin, kung 29 days ang Ramadan, dapat 29 na mahihirap na Muslim ang kanilang pakakainin. O kaya naman, kung 30 days ang Ramadan, ay 30 days na mahihirap na Muslim ang kanilang pakakainin. Ang isa pa na uri na binigay ng mga pukaha na ayon sa kategorya, na unang kategorya na may sakit, na kung saan tuloy-tuloy, ayon sa kanila, yung Shaykhun Khabir, no? Ang kanilang edad ay sobrang na antanda at sila ay mahina na, no? Wala na silang kakayahang mag-ayuno. Ito ay inilagay ng mga pukaha o maalam sa pambabatas ng Islam na sila ay nasa unang kategorya ng uri ng may sakit na walang kakayahang mag-ayuno. Na kung saan sila ay may kahinaan na, no? Na kung saan mahina na yung kanilang kalusugan o katawan, wala nang kakayahan sa kanila na mag-ayuno, na kung sila ay mag-ayuno, mapapasama ang kanilang lagay, kaya sila ay pinag-uutusan lamang na magpakain ng mahirap. Isang araw, isang Muslim na mahirap sa bawat araw na kanilang hindi ipag-aayuno tulad ng ating nabanggit. Kung 29 days ang Ramadan, ang matandang Muslim na wala nang kakayahang mag-ayuno ay magpakain ng 29 na Muslim. Kung 29 days ang Ramadan, kung 30 days naman ang Ramadan, 30 days din o 30 Muslim din na mahirap ang kanyang pakakainin. Ito ay bilang kabayaran niya sa hindi niya pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Pangalawang kategorya na sinabi natin, no? Pangalawang kategorya, al-marid, no? Sabi ng pukaha o maalam sa Islam, al-marid, ang maridan, na kung saan ay merong kasamaan para sa kanya ang pag-aayuno. Pangalawa, halimbawa, may sakit siya, pero ang taong itong may sakit ay may pagkatakot na baka siya ay sumama o kaya lumala ang kanyang kalagayan kung siya ay mag-ayuno. Ito yung pangalawang uri ng kategorya na may sakit. Siya ay may sakit. Ngunit kung siya ay mag-ayuno, mas lalala yung kanyang sakit. No? Na kung saan siya ay hindi na pinapahintulutan mag-ayuno bagkus, no? Siya ay inuutosan na lamang na magpakain tulad ng unang kategorya. Ang binigay na halimbawa na may akda ng aklat dito ay ang taong may diabetes, no? Halimbawa, diabetic siya, no? Ibig sabihin yung estado ng kanyang diabetes ay may kataasan. So siya ay pinapayuhan na magpakain na lamang, no? At iba pang mga katulad na sakit na katulad nito. Halimbawa, no, sinabi natin na siya ay pinagbawalan ng doktor ang kanyang manggagamot na huwag ka nang mag-ayuno kasi makakasama sa iyong sakit, no? O yadubillah, ito ay gagamitin natin na ruksa o kaya permiso para siya ay huwag mag-ayuno. Kung ito ay mayroong banta na mas lalala ang kanyang sitwasyon at siya ay pinagwawalan ng doktor, ito ay maaari niyang gamitin permiso para siya ay huwag mag-ayuno at magpakain na lamang ng mahihirap. Ano ang katibayan na binigay o sinusog ng may akda na aklat? Yung sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Nisa, verse 29, "A'udhu billahi minash shaitanir rajim." Qala Allah Ta'ala, "Wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima." Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at huwag niyong patayin ang inyong mga sarili. Tunay na si Allah sa inyo ay mahabagin. Tunay na si Allah sa inyo ay mahabagin.
Kaya inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, huwag nating patayin yung ating sarili kung ito ay makakasama, at sinabihan na tayo ng ating mga manggagamot o kaya ay mga dalubhasang doktor na huwag tayo mag-ayun dahil ito makakasama sa atin, ito ay gamitin natin permiso para tayo ay huwag mag-ayuno. Ito yung pangalawang uri na may sakit. Pangatlong kategorya, sinabi natin yung may sakit na may kahirapan sa kanila ang pag-aayuno. No? Ang kanilang sakit ay may pag-asang gumaling, ngunit walang kasamaang may dudulot. No? Ito yung uri ng may sakit. Sabi daw, may sakit sila na may kahirapan sa kanilang pag-aayuno, ang kanilang sakit ay may pag-asang gumaling, ngunit walang kasamaang may dudulot. Ito yung pangatlong uri. Ano ang gagawin ng mga taong ito? No? Ano ba, may sakit sila. No? May sakit sila. Tapos, ang sakit nila ay may pag-asang gumaling. Halimbawa, ang binigay na halimbawa sa atin dito ng ibang mga nauna pa sa atin ay ang trangkaso. Halimbawa, tinarangkaso sila sa panahon ng Ramadan. No? Sila ay mas inam na kumain at putulin ang kanilang pag-aayuno pagkatapos, sabihin natin, inumin yung gamot na nireseta sa kanila, no? Inumin yung mga gamot na nireseta sa kanila pagkatapos kumain, no? Tapos sila ay babawi pagkatapos ng Ramadan. Ang ibig sabihin, bibilangin nila yung araw na kanilang may iwan. Tulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, no? Paiddatin ayyamal ukhra. Paiddatin ayyamal ukhra. Bibilangin nila yung mga araw nilang hindi na pag-ayuno. Kasi sila yung uri ng mga may sakit na may pag-asang gumaling yung kanilang sakit. Ang binigay natin ditong halimbawa, yung may trangkaso, tinarangkaso ka sa buwan ng Ramadan o sa mga araw ng Ramadan na kung saan ay hindi na kaya, nagpa-doktor, binigyan ka ng reseta, kailangan inumin ng gamot, no? Ay iinumin yung gamot tapos kakain siya, no? Tapos pagkatapos ng Ramadan, bibilangin yung araw na siya ay nagkasakit at kumain at ito ay babayaran niya. At ayon sa may akda ng aklat, ngunit yung mga sakit na hindi naman nakaka-apekto sa pag-aayuno, katulad halimbawa yung sakit sa mata, sumakit lang yung mata mo, no? Kumirot yung kuko mo, no? O kaya sumakit yung bahagi ng daliri mo sa paa, ay hindi ka na mag-aayuno. Hindi po, no? Itong mga bagay na sakit na kaya namang tiisin at hindi nakaka-apekto sa pag-aayuno, ay hindi dapat tumigil ng pag-aayuno. Kasi baka mamaya sabihin ng iba, sumakit yung tenga niya, no? Yung gilid ng tenga, no? Sumakit yung ilong, sumakit yung mata, sasabihin hindi na sila mag-aayuno. Itong mga bagay po na ito ay pinagbabawal sa kanila ang pagtigil sa pag-aayuno. Ngunit kung halimbawa ayon pa sa mga dalubhasa ng Islam at ayon din sa may akda ng aklat, kung yung sakit na ngipin hindi na kayanin dahil sobra na ang sakit, no? Umaakit na hanggang sa ulo, no? Kung sila ay magpunta sa dentista at sila ay pinayuhan na bunutin yung ngipin, pagkabunot ng ngipin, dumugo, binigyan ng gamot, no? Pinapayo sa kanila na sila ay magputol ng pag-ayuno. Ngunit bibilangin yung araw na hindi nila pinag-ayuno at ito ay babayaran. Hindi tulad ng dalawang kategorya na nabanggit, no? Yung dalawa na kung saan may sakit pero wala nang pag-asang gumaling. Yung isa naman may sakit, yung sakit nila tuloy-tuloy pero hindi kasiguruhan yung kanilang paggaling at sinabi ng doktor na sila ay sasama ang kanilang kalagayan kung sila ay mag-ayuno. Ang gagawin ng dalawang ito, magpakain. Yung pangatlong uri ng may sakit naman, sila ay may sakit pero may pag-asang gumaling. Tulad mo ng trangkaso, no? Sinabi natin kaya yung sasabi lang natin pagkabunot ng ngipin, no? Na kung saan sila ay dapat magbilang ng araw na hindi nila pag-aayuno pagkatapos sila ay mag-aayuno pagkatapos ng Ramadan. Babayaran nila yung mga araw na iwan. Paiddatin ayyamal ukhra. No? Sabi doon, dahil ang hiwaga sa pagbibigay ng permiso ay dahil sa may kahirapan, no? Yung word na ginamit ng may akda ng aklat doon, no? Dahil doon sa masyakka, no? Masyakka, dahil merong kahirapan para sa kanila, no? Sakit halimbawa ng mata, ngipin, hindi ito pinapahintulutan, no? Binanggit natin, no? Naputulin yung kanilang pag-aayuno. At ang original po ng prinsipyo na ang pag-aayuno ay obligado. Ibig sabihin, ang asal, no? Ang asal ng batas ng pag-aayuno ay obligado. Kaya ito ay hindi basta lamang dapat putulin ng tao, no? Pagkatapos sabi natin para dun sa mga may sakit na may pag-asang gumaling, sila ay magbabayad ng kanilang ayunong naiwan. Hindi sila magpapakain, magbabayad sila. Ibig sabihin, mag-aayuno sila, no? I hope na linawan to yung tatlong uri ng may sakit. May sakit, unang kategorya, may sakit, ngunit wala nang pag-asang gumaling, sila ay magpapakain. Ang isang halimbawa dito na may akda ng aklat ay ang cancer, no? Siya ay may cancer, terminal cancer, no? Wala nang pag-asang gumaling. At kung siya ay mag-aayuno, mas lalong makakasama sa kanyang kalagayan, siya ay dapat na lamang magpakain, no? Isang mahirap kada isang araw na hindi ipag-aayuno. Pangalawa, no?
may sakit siya, tuloy-tuloy yung sakit, pero walang kasiguruhan kung siya ay gagaling. Ang binigay na halimbawa may akda dito, yung diabetic, na kung saan kung siya ay mag-aayon na makakasama sa kanya, siya ay dapat na lamang magpakain. Pangatlo, yung may sakit, ngunit may pag-asang gumaling. Tulad halimbawa ng trangkaso, yun ang binigay na halimbawa, no? Trangkaso sa mga araw ng Ramadan o sa buwan ng Ramadan. Siya ay magpuputol ng pag-ayuno, kakain, iinom ng gamot, ngunit bibilangin yung araw ng mga hindi na pag-ayuno at ito ay babayaran pagkatapos ng Ramadan. Okay? At patungkol naman doon sa taong naglalakbay, sinabi natin, pakuntong maridan o safarin. Patungkol naman doon sa mga musafir o kaya mga naglalakbay. Ano ba ang sinabi na may akda na aklat dito? No? Sabi na may akda ng aklat, at patungkol naman sa taong naglalakbay, ito ay hinatin din sa tatlong kategorya. Ibig sabihin, yung may sakit, hinati sa tatlong kategorya o uri. Ang mga naglalakbay naman ay hinati din sa tatlong kategorya o tatlong uri. Ang unang kategorya dito na binanggit ng may akda ng aklat, kategorya na kung saan yung naglalakbay ay nakakasama sa kanya ang pag-aayuno at pahirap ng sobra, no, sa kanyang paglalakbay. No, halimbawa, ikay maglalakbay, magta-travel ka, no? At to ay nataon sa buwan ng Ramadan, no? Ang binigay na halimbawa din ng may akda, yung unang kategoryang halimbawa sa paglalakbay sa panahon na sobra ang init, no? May mga ganun no? Magta-travel tayo, sobra ang init o kaya ang araw ay mas mahaba kumpara sa gabi, no? At batid niya na kung siya ay mag-aayuno, makakasama yun at sobra ang hirap para sa kanya. Ito, meron tayong lisensya dahil sinabi ni Allah Tabaraka wa Ta'ala, safarin, no? Pakuntong maridan o safarin, para sa may sakit at naglalakbay. Yung unang kategorya na naglalakbay, sabi natin na mayroong kahirapan sa kanya. Bakit? Sobra ang init, sobra ang haba ng oras ng araw kaysa sa gabi. Na kung saan, no, sabi natin kung siya ay mag-aayuno, sobra pahirap, no, para sa kanya at di niya kakayanin ang gawain ito. At alam niya na siya ay sobra-sobrang manghihina, no? Maaring siya ay mawalan ng malay dahil sa sobra init. Sa bagay na ito, tinuturing ito ng mga pukaha ayon sa may akda ng aklat, sa Salih Al-Uthaymin rahimahullah, na ito ay gawaing pagsuway, no? ASEAN, sabi doon, ito ay gawaing pagsuway. Kung mag-aayuno ka sa ganong panahon, na alam mo ito ay mayroong kahirapan, sobrang haba ng araw, sobrang init, ito ay makakapinsala sa iyo, ang bagay nito ay gawaing pasaway, hindi ito gawaing pagsamba. Dahil tayo ay binigyan ng ruksa o permiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung tayo maglakbay ay magputol ng ayuno. At ang katibayan patungkol dito na ang propeta sallallahu alaihi wasallam, sabi natin, ay nagsabi sa mga tao na may kahirapan sa kanila ng pag-aayuno, na kung sila ay naglalakbay, na sila ay sinabihan na uminom, no? Ibig sabihin itong bagay na ito nangyari sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na sila ay nasa paglalakbay, no? Na kung saan sa paglalakbay nila nakita ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na yung mga tao nahihirapan sa pag-aayuno dahil sobrang init, no? Na sila ay naglalakbay. Alam naman natin kung paano sila maglakbay noon. Maaaring sila ay nakasakay sa kamelyo, nakasakay sa kabayo o sa asno, o kaya naman yung iba naglalakad. No, na kung saan sila ay inutusan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na uminom ng tubig at sumunod dito, no? Hanggang sa sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na makita niya yung mga tao, natanto niya na yung pag-inom nila ng tubig o pagputol ng kanilang ayuno, ito ay mapayapa sa kanilang dibdib. Ibig sabihin, ito ay katanggap-tanggap sa kanila. Sabi daw, umalis na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapos pagdating ng asar, dahil sila ay naglalakbay, pagdating ng asar, meron siyang nakita na mayroong mga tao na hindi nagputol ng pag-aayuno, subhanallah, dun sa grupo na yun, no? Sabi natin, tumungo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ibang mga tao, na kung saan ang mga taong ito hindi nagtapos ng kanilang ayunin. So hindi sila uminom ng tubig, no? Pagkatapos sila utusan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulaiqal usa, no? Ulaiqal usa. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ang mga taong pasaway. Sila yung mga grupo ng pasaway. Ibig sabihin, inutusan na tayo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngunit hindi sila sumunod, no? Kaya sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong mga taong to ay pasaway. Ito ang ginamit at katibayan na may akda ng akhlaq, rahimahullah, na kung saan para dun sa mayroong kahirapan, maglakbay, sobrang init, sobrang haba ng oras ng araw, magdudulot sa kanya ng masyakka o sobrang paghihirap sa pag-aayuno. Sa panahon na yun, kailangan siya magputol ng ayuno, no? Siya ay kumain dahil ang original na tayo binigyan ng permiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung maglalakbay tayo ay magputol ng pag-aayuno. Kaya nakita natin ayon sa may akda ng aklat na ang gawain ito ay pagsuway, no, sa pinag-utos
no, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagsuway doon sa binigay na permiso ng Propeta Muhammad o pahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na nabanggit sa Quran, dahil ito ay pahirap para sa kanila. Kaya kung ito ay magbubunga sa atin ng sobrang hirap, yung paglalakbay, no, sa panahon na sobra init at sobra haba ng araw, ito ay dapat nating putulin. Tayo ay dapat kumain dahil original, tayo ay merong permiso mula sa aya ng Quran, no? Pakuntum Maria o safarin, kung tayo may sakit o kaya ay maglalakbay. Pangalawang kategorya ng uri na naglalakbay, no? Sabi ng may akda ng akhlaq, sino man yung may kahirapan sa kanila ang paglalakbay habang sila ay naglalakbay ngunit ito ay kaya nila. Diba, sabihin natin may kahirapan yung paglalakbay ngunit kaya, no? Sabi ng mga fuqaha o scholar ng Islam, ang uri ng gawain ito, no, sabi natin na may kahirapan pero kaya, ang uri ng gawain ito ay tinatawag bilang, sabi natin, makruha, kareha, no? Ang pag-aayuno